Gusto mo na rin ba magka-drone pero masasagot mo kaya ito? Katekhandin tayo bakit sa dinami-rami ng drone. Mio 2 ang gusto mong gawing cameraman. Kala ko kapag may drone ka na ay magle-level up na yung content. Hindi pala. Bakit naman kasi natokso ko agad bumili nito? Pero mabuti na lang nung una, perfect itong Mio 2 sa mga ginagawa kong content. Na kailangan kong ipakita yung location kapag pumupunta ako sa mga e-bike store. Kailangan ako mag-shoot ng drone shot. Pero biglang nagbago ang lahat nung nag-focus ako magawa ng content. Siyempre, bawal namang gumamit ng drone sa loob ng mall. Kahit gumamit pa ako ng controller para sa Neo 2, bawal pa din. Wag mo lang ipilit. Numero unong reason kung bakit bumili ako ng Neo 2, dahil ako ay isang solo content creator. Kapag naglalakad, tumatakbo, nagbabike, nag-i-skateboard, pwede pa rin ako magkaroon ng videong maganda dahil susundan ako nito with its AI tracking capability. Pero ang problema, hindi yung AI. Ang problema, kapag na-post ko na yung video, marami na magko-comment, baguhan ba yan? Delikado yung ginagawa mo. Uy, makakadiskrasya ka niyan. Sino bang nag-approve ng post niyan? Nag-iisip ba yan? Nakakalungkot man, pero napobya na ako. Hindi dahil sa kinahihiya ko yung ginawa kong content. The reason is, sama sila. Hindi dahil sa may mali akong ginagawa. Ayoko lang intayin na may mangyaring masama at mawala ng control ang Neo 2 at bigla na lang bumaksak sa sasakyan o sa tao. Kaya honestly, hindi ko na nagagamit itong Neo 2 and even itong mga iba kong drone, hindi ko na sila nagagamit. Ang nakakalungkot pa niyan, sobrang ganda ng AI ng Neo 2 compare sa Neo 1, pero kahit alin dito sa kanila ay hindi ko na magamit. Hindi ko na sila pwedeng gawing cameraman. Pero it doesn't mean naman na kailangan gayahin niyo ako. Kung nandun kayo sa malabundok na lugar o dun sa lugar na hindi matao, pwede niyo gamitin yung follow mode ng DJI Neo 2. Pero paalala lang, do it at your own risk. Pero para sa akin, ayoko nang may mangyaring hindi ko inaasahan sa future. Kaya kapag gagamitin ko itong Neo 2, sisiguraduhin ko na walang taong iba, kahit parang imposible mangyari yun, no? Pero syempre, maganda talaga ang technology ng Neo 2, kaya hindi naman basta-basta mangyayari yun. Pero para sa akin, dahil sa proactive tayo mag-isip, ayoko na intayin na aksidenteng bumangga at bumaksak ito sa tao or din sa mga sasakyan. Alam nyo ba, binili ko itong Neo 2 standard version lang dahil hindi ko naman talaga to planong paliparin ng manual. Kasi kung manual rin lang, ito ng DJI Flip, mas maganda yung video resolution niya. And then meron na rin naman ako DJI Neo. Ito na yung papaliparin ko ng manual. Ito, binili ko to dahil sa AI capabilities niya. Dahil gagawin ko itong cameraman. Sasamahan niya ako kahit tumatakbo, nagja-jogging, nagbabike, nag-i-e-bike. Kayang-kaya ako kunan ng video ng Neo 2. Pero ang nakakalungkot lang talaga, hindi ko magawa. Kahit na napakaganda ng follow mode ng Neo 2 ay nadi-discourage ako. Dahil pag nag-post ako, andyan na. Hindi na ko naman masasabing mga bashers sila. Dahil tama naman sila, baka makadiskrasya. Dahil sa I don't want to take any chances, ayoko nang intayin na may mangyaring masama pa para tumigil ako. So, ang solusyon kung gusto nyo talagang magkaroon ng cameraman sa kahit saan kayo magpunta, nagja-jogging ka, nag-i-e-bike, meron pa rin magbibideo sa'yo. Pwede itong Neo 2, pero risky sa totoo lang. Naisip-isip ko nung 2020, lagi akong may cameraman. Meron pa nga ako drone shot habang nag-electric skateboard ako, nagbabike. Meron. Pero wala naman akong drone, wala pang Neo 2 noon. Ang ginamit ko lang is yung 360 camera ko. Hindi importante anong brand, pero ang ginamit ko before is Insta360 One X2. Bakit kasi natukso ako agad bumili nito? Pwede naman pala kahit yung luma kong 360 camera. Kaya kung nag-iisip ka bumili ng Neo 2 para gawin mo itong cameraman anytime, anywhere, magdalawang isip ka na. Kung gagawin mo itong cameraman, hindi dahil sa pangit ang follow nito, sobrang ganda ng follow mode ng Neo 2 compare sa Neo 1. Hindi yun ang dahilan. At hindi rin dahil pangit ang video quality dito. Katunayan, 4K video resolution na ito. The real reason is, ayoko nang intayin na may masama pang mangyari at bigla na lang itong bumaksak kahit kanina o kahit sa sasakyan. Kaya kapag kailangan ko ng cameraman, hindi ko na iaasa sa Neo 2. Kung katulad kita na hindi na malayuan ang tukso, layuan mo ko at kating-kati ka nang bumili ng Neo 2 para gawin itong iyong cameraman, ay may kukuha sa iyo ng video at meron ka pang drone shot. Napaka-exciting. Sa totoo lang, that is the main reason kung bakit ko to binili. Pero, risky siya.
anytime hindi natin alam, pwedeng mawala ng control ang Neo 2 natin at wag naman sana makabunggo o bumaksak sa tao or sa sasakyan. Anything can happen. Kaya ayoko na intay na mangyari pa yun sa akin. Sana wag rin mangyari sa inyo. Pero if you want to take a risk, ikaw na bahala. Pero para sa akin, prevention is better than cure. Dahil sa mga nabanggit kong kadahilanan, hindi natin alam kung kailan pwedeng magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Kung freelancer ka, gamitin mo ito sa freelance. Maganda ito or ito or ito. Kung gagamitin mo yung AI capabilities ng Neo 2, make sure lang na walang tao sa paligid. Or sobrang konti ng tao at malayo sa'yo. Para kung ano man mangyari, hindi sila babaksakan. Basta ito alalahanin. Yung triple ingat tayo sa pagpapalipad ng Neo 2, lalo na kapag gagamitin yung AI features nito. Maganda ba ang AI capabilities ng Neo 2? Sobra. Kung pwede nga, maya't maya, magagawa ko ng video at ito yung cameraman ko. Napakaganda, very responsive niya. Kahit naka-skateboard ako, nakokontrol ko tong Neo 2 gamit lang yung aking kamay. Pero ayun nga, napipigilan ako dahil sa anytime di natin alam na mag-malfunction at kung bumaksak o bumangga sa tao, 'di ba? So, iwasan natin magpalipad ng drone. Lalo na itong Neo 2, mode niya kapag maraming tao, maraming sasakyan, mahirap na kasi baka may mangyari hindi natin inaasahan. Pero kung gusto niyo talagang safe na nagmumotor ka, nagbabike ka, tumatakbo ka, umaakyat ka ng bundok, hindi ka iiyak, hindi na nahulog, drone, nasira na, may tinamaan pa. Camera. The best gamitin nyo is 360 camera. Anong brand? Ang nagamit ko pa lang kasi is Insta360 One X2. Lolo na siya. Pero abangan nyo yung susunod na gagawin kong video. DJI Osmo 360. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na the subscribe button below. Dahil i-share ko sa inyo ano bang maganda dun sa DJI 360 camera. At pwede ba rin tayo magkaroon ng drone shot gamit yon. Dahil dun sa gamit kong lumang camera, meron akong drone shot na wala akong kaba, nababaksak siya dahil hindi naman siya totoong drone.